Hello, magandang gabi. Gusto ko munang i-address itong problem na to. Kung napapansin nyo, si Sir Shaman Tope ay hindi na nakakasama sa amin. Hindi na nakakasama sa amin. So last December yung huli namin communication ni Sir Shaman. So ito, nag-iingat ako kasi kaibigan ko to si Sir Shaman eh. Pero kailangan na rin kasing malaman din ng tao kasi kung kami lang ang maapektuhan, okay lang. 'Di ba? Kaya naming iano yun eh. Kaya lang may iba na naapektuhan. Kasi last December no, parang nangyari na hindi na kami nakapag-communicate kay Sir Shaman. Last December kasi may issue siya sa ibang ghost hunter kila kila Hellfire. No, kung ano man yung problem nila doon, labas kami doon. 'Di ba? May mga binato sila Sir Noriel kay Sir Shaman. So, hindi ko alam kung paano hinandle ni Sir Shaman doon. Then by tingin ko early December yata, nagplano kami na kakain kila Sir Lance, hindi siya sumama. So may dahilan naman siya na ano daw, may meeting daw sila sa Tagaytay ng kumpanya niya, etc. So, di pinagbigyan na namin. Baka hindi naman talaga makakapunta si Sir Shaman. Wala namang kinalaman yun dito sa main issue, no? Pero, inaano ko lang yung history na biglang naramdaman namin parang lumalayo. Actually, kaming dalawa ni Pinoy Soldier ang nakaramdam. I don't know kay Sir Lance, no? Or may sarili silang usapan ni Sir Lance na yun nga hindi siya nakapunta dun sa supposed to be na kainan namin na mangyayari before Christmas. December 13 ba yun? O 14? yung may picture ako na nandun kami kila Sir Lance. Kasi nga feeling ko lang naman parang affected siya din dun sa binabato ng Hellfire sa kanya na hindi niya sinasagot. So, kami bilang kaibigan niya, hinayaan namin siya na isettle yon. Bahala sila kung bahala siya kung anong gagawin niya doon sa Hellfire, kung yung mga binabato sa kanya or ano. Then suddenly, I don't know if it's January ba or late December, napansin namin ni Pinoy Soldier, nag-deactivate siya ng Facebook. So, for us, parang tinake namin yun na lumayo siya sa amin. Siya mismo yung lumayo sa amin. Kasi nag-deactivate siya ng walang pasabi yung, kung ano yung reason or ano. So, nilive namin yon si Sir Shaman. Si Sir Shaman Tope. Ito. Then, nung ito, sila Sir Noriel, nag-explore sa Cavite Hospital, yung pinuntahan namin. Ngayon, nalaman namin yung sinabi nung caretaker doon, hindi nagbayad daw si Sir Shaman. Ito na yung pinopost ko sa page ko. Itong date na to, kung makikita nyo, dito sa Bungo TV FB page. Dahil lang ha. Papakita ko lang sa inyo. Bungo TV. Ito na yung pinopost ko. Kasi di umano daw Sir Shaman, according kay Sir Noriel, no? According kay Sir Noriel, sinabi daw ng caretaker doon na hindi ka daw nagbayad nung huling punta mo. Tapos,
Ito, take note ha. Ito kasi ang problem, nadadamay kami sa ginawa mo. Ito ay February 2 nung pinost ko to. Ikaw na ito eh. Sasabihin ko na ha. Si Sir Shaman na ito. Sabi kong ganon, ayon sa source, may isang ghost hunter daw na nag 1, 2, 3 sa caretaker. Galit na galit daw nung nag-inquire ibang GH. Ano ba? Ayusin mo yan please. Kasi kami, madadamay kami dyan, Sir Shaman. Dahil alam namin, nung pumunta ka ng Cavite Hospital, kasama mo ako, si Pinoy Soldier at si Just Clint. 4 tayo doon. Tapos sinasabi ng caretaker, hindi ka daw nagbayad. So iisipin ng mga tao, oh, kasama sila Bungo noon, pumunta si Sir Shaman doon. Siguro hindi nagbayad sila Bungo. Ganito po kasi yung nangyari. Kung mapapansin nyo si Sir Shaman kasi, nung kinontent yung Cavite Hospital na yan, 2. Isa, kasama kami. Pangalawa, bumalik siya. Yung kasama kami, bayad yun. Punta tayo sa channel ni Sir Shaman ha. Shaman Tope. Di ba bumalik siya? Di ba yan oh. Clark Abandoned Hospital, ito yung una no. Kasama mo kami dito. Kasama kami dito sa content mo na to. Kami nila Sir Just Clint, si Pinoy Soldier, ito. Pakita natin ha. Ayan kami, nandiyan kami sa video mo. Si Sir Just Clint to. Diba, andun ako. Then, ang nangyari, bumalik ka dyan. Ito yung hindi mo na binayaran. Yung bumalik ka. May kasama kang iba dito eh. Ang pagbabalik, Cavite Hospital. Bumalik ka dito. Ayan o. Hindi mo na kami kasama dyan. May iba ka nang kasama dyan. Yung nung bumalik ka. Now, dito nangyari yung hindi ka nagbayad. Yung hindi kami kasama. Kami, nakikip namin yung sa sarili namin na, oy, ayusin mo yan. Hindi nga kami nagsalita nung February to eh. Kasi kaibigan ka namin. Lalo na ako. 'Di ba? Kaibigan ka namin, hindi kami nagano. Actually nung time nga na 'yan, pinilit ko sila Noriel eh na for the sake of fairness, gawan nyo ng video yung caretaker para hindi sabi-sabi yung balita. O ito yung pinakisuyuan ko si Sir Noriel na gawa ng video yung caretaker. Punta dito. Meron isang call center dito nagpunta rito. Kinuha yung GCash number ko. Sabi sa akin, Tay, yung ko nilang bibigay yung huli ko sa'yo. Ako naman, nagtiwala naman ako sa kanya, kaya binigay ko yung GCash number ko. Pero nagbayad ba? Nagbigay ba sa'yo ng GCash? Nagbigay ng partial. Partial. Kaya nga sabi niya sa akin, papadala na lang daw sa GCash. Oo, kumbaga nangako na rin. Nangako siya. Pero hindi natupad yung pangako. Kasi hindi natupad. Oo, yun yung mahirap dun eh. Yung umasa ka na rin. Kasi syempre, nangako eh. Pag may pangako, ibig sabihin, dapat mangyari. Dapat to pa rin. Dapat to pa rin. Pero hindi natupad. Hindi natupad. Oo. Ano ho yung reaction mo dun nung nangyari na hindi natupad? Sa akin naman, ang okay lang sa akin kung magbigay siya o hindi. Okay naman eh. Gusto ko lang din naman yung totoong tao. Oo. Sino yan, sir? Sino yan? Tope. 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 Si Shaman. Siya man, Tope. Shaman Tope. Diba? Ikaw yung sinasabi ng caretaker doon. Ito kasi yung malungkot doon, Sir Shaman. Kasi kami, nakakasama mo kami. Lahat ng pinupuntahan natin, kailangan bayaran talaga eh. Tapos ito yung ginawa mo, men. 'Di ba? Hindi namin nilabas to, ginawan lang namin ito ng video para ma-sure na hindi kami madadamay dun sa nangyari. February 2 pa yan, ano na ngayon? February 17 na.
Ito yung nakapagpabahala sa akin. Hindi ko sinisisi itong caretaker ah. Ayoko din naman kasing agad-agad itong sabihin. Baka sabihin mo kasi, baka mamaya minanipula di ba may hidwaan kayong dalawa ni Sir Noriel. Siyempre, ayoko naman sabihin na baka mamaya minanipula ni Noriel yan. Di ba? Dahil kaaway mo nga naman. Di ba? Yun na sinasabi mo din sa amin minsan na baka mamaya ito si tatay ay minanipula ni Noriel. Baka kasi ganun isipin. So, hindi namin inano to. Ito yung nangyari kagabi. Tumatawag sa akin si Just Clint. Sabi sa akin ganun ni Just Clint, Kuya, GG tayo sa hospital. Kasi daw, nung huling punta daw natin dito, kasi pinapasok pa daw yung motor natin eh. Tapos hindi daw nagbayad. Yun ang ni Just Clint. Parang na-guilty si Just Clint. Parang nag-alala si Just Clint dun sa... Siyempre, big time YouTuber yun na nakasama natin yun men eh. Di ba dun ako nabahala nung baka mamaya masira yung tao dahil doon sa ginawa mo. Kami, okay lang, maliliit lang kami. Wala naman kaming pangalan sa YouTube eh. Pero yung nakasama natin dun men na madadamay kasi nga, ang alam ni Sir Just Clint, nun ka lang din pumunta doon sa hospital na yun. Wala siyang alam na knowledge na bumalik ka uli ng pangalawa na yun ang hindi mo binayaran. Di ba? Yun tayo, bayad tayo nun. Di ba? Bayad tayo nun si Pinoy Soldier din. Alam ni Pinoy Soldier na bayad tayo nun. Dahil siya yata yung nagbayad nun, siya yata yung nag-abot kay, ang hindi nagbayad, yung pangalawang pagbalik mo doon. At yun kasi ang nangyayari, sa ibang ghost hunter kinikwento. Yung ginawa mo na yan. So dahil magtatagpi-tagpi na yan eh. Pag kinwento, alam ba, nakwentuhan yata sila Dax doon eh, nung pumunta doon eh. Yan si Shaman Tope nung pumunta dito. Nung pumunta doon, 'di ba? Kasama mo kami nung una eh. Wala namang nanonood na pangalawang punta mo doon eh. Ang nakanood lang yung sa akin nung time na yon, kasama kita nung pumunta diyan. Pati si Sir Just Clint din. Nasa video niya, nakasama ka. 'Di ba? Parang yun ang iisipin kasi ng tao. Medyo na rin ako dahil parang naano ko sa boses ni Sir Just Clint yung concern niya. Sabi ni Sir Just Clint, babayaran ko na lang kuya. Sabi ko, wag mong babayaran yan. Hindi naman tayo may utang niyan eh. Si Sir Shaman na may utang niyan. Hindi, para wala na masabi. Pag binayaran mo yan, sabi kong gano'n kay Sir Just Clint, parang inaccept mo na tayo yung hindi nagbayad. Sabi kong gano'n. Si Sir Shaman yung hindi nagbayad. Kaya Sir Shaman Tope, magkaibigan naman tayo. Hindi ko to ginawa para ipahiya ka. Kaya lang maraming madadamay dyan sa ginagawa mo na mga nakasama mo. 'Di ba? Kami, walang problema sa amin dahil hindi na nga namin binroadcast yan, pinaringgan ka na nga lang sa post na ayusin mo na yan eh. 'Di ba? Ang problem kasi, may pangalan kasi si Sir Just Clint. Idadamay mo min eh. Yung problem mo kila Sir Noriel, wala kami doon. Personal nyo yun eh. Ito kasi, nadadamay kasi kami. Dito sa ginawa mo na to. 'Di ba? Kaya nung nalaman ko to, agad kong pinagawan agad ng interview to si Manong caretaker ng hospital. 'Di ba? Para sa namin lahat, para sa kapanatagan namin lahat. Kasi kung pababayaan mo 'yan, di bahala ka. Basta ang goal lang namin, dumistansya kami sa iyo. Kaibigan ka naman namin, hanggang ngayon kaibigan ka pa rin naman namin. Kaya lang hindi pwede sa lahat ng bagay tatakbuhan mo itong mga ganito. 'Di ba? Nagki-care pa rin naman kami sa iyo. Kaya nga, kung wala kaming care sa iyo, hahayaan na lang namin, hahayaan 'yan. 'Di ba? Pero hindi na nagiging maganda yung yung nangyayari eh. Kaya marami na ring tanong sa akin,
Bakit wala si Sir Shaman doon sa video nyo? Bakit ano? Ngayon alam nyo na. Siya yung unang dumistansya sa amin eh. Si Sir Shaman eh. Bigla siya sa di malaman dahilan, bigla nag-deactivate siya after nung nagkaroon sila ng problema ni Sir Noriel. Na hindi ko alam kung bakit. Kasi nung late December, nagme-message pa sa akin yan na pupuntahan namin yung factory na pinuntahan daw ni Donsky. Pati yung cemetery na pinuntahan nila Jing Relano. 'Di ba? Si Sir Ed din nagtatanong din sa akin, hindi ko rin alam ang sasabihin kay Sir Ed. Di sinabi ko na yung totoo. Kung ano talaga ang kung ano talaga ang nangyari. 'Di ba? Kasi kung hindi ko rin sasabihin 'yon, hindi bigla baka mamaya mabigla na lang sila Sir Ed dahil nakakasama ka rin nila Sir Ed eh. 'Di ba? Baka mamaya, oy, Shaman to, grupo nila Ed Kaluwag yun ah. Hindi nagbayad sa caretaker. Yun lang naman. I don't know, siguro nakalimutan mo lang bayaran yan o hindi, di ba? Pero sana hindi kinakalimutan yan eh, yung mga ganyang bagay eh. Importante yan eh. Yan yung binablog mo eh. Di ba? Kasi kung hindi mo aayusin yan, wala tayong wala naman ako masabi sa'yo, mabait ka naman bilang tao. Pero itong ganitong problem na pati kami naapektuhan. 'Di ba? I'm so sorry kung nagawa ko to pero kailangan. 'Di ba? Anyway, patuloy tayo do sa shoutout natin. Yung ibang away mo, wala kaming kinalaman dun ha. Yung ibang shit nyo yon. Pero ito lang talaga na naapektuhan kami. Actually nga, kahit na naapektuhan kami nung nalaman namin yan, kasi yan na yung iisipin eh. Kasama ka namin, baka mamaya kasama kami doon sa hindi nagbayad. Pero hindi ko na talaga na-control kagabi nung tinawagan ako ni Just Clint na concern si Sir Just Clint. Siyempre may pangalan yung tao. 'Di ba? Top 6 YouTuber sa Pilipinas yun eh. Tapos bigla masasabit lang dahil dyan sa ginawa mo na yan, men. 'Di ba? Sana mag-isip-isip din tayo. Yun lang naman. 'Di ba? Hindi kami naging masama sa iyo, Sir Shaman ha. Hindi kami naging masama sa iyo, FYI. Hindi ka namin 'di ba? Alam mo naman 'yan. Hindi kami naging masama sa iyo. Pero sana yung mga ganitong galawan, men, imposibleng hindi mo naalala yan eh. Na hindi mo babayaran si tatay eh. Anyway, proceed tayo sa shoutout. Hello, Ma'am May Malagenya. Ma'am Erlyn daw Balakutan. Sir, Ma'am Mori, sabi ganun. Yes sir, try mo makipaglaro sa Baby's Angel Spirits. Pag naka-encounter ka, bigyan mo ng laruan or candies kasi hindi naman sila evil spirits. At pag nakatuwaan ka na nakikipaglaro rin sa'yo, mag-wish ka na bago siya mawala o umalis at pwede mo rin siya maaya sa bahay mo pansamantala. Habang di pa siya nasusundo. Yun nga lang, bigyan mo ng marami akong laruan dito. Basta patayain niya ako sa loto. Patamain niya ako. Hintayin ko muna na mag 1 billion yung loto. Tapos pag tumama ako ng loto, 'di ba? Lahat ng mga nag-comment dito may tigi-isang iPhone. 'Di ba? Pangako. Ilan lang ba 'to? Kaya 'yan, ilan lang kayo? O plus pa? Plus trip to Hong Kong pa. Lahat ng nandito, good for 2-3 days. May iPhone na kayo, may trip to Hong Kong pa. Yung mga nag-comment dito. Habang binabasa ko tong pag tumama ako ng loto. Hello, Braille Joban Gamyao. Sir El Jaco, hello. Sabi gano'n ni Astro Jaeger Bam TV. Pontianak lugar yun sa isang city sa Indonesia or Sir B. Usually Kuntilanak yung ginagamit.
Hindi, Pontianak ano din eh. Parang ayon dito sa finorward ko sa yung link. Pontianak original nun, yun yung multo. At yung lugar na yon pinangalan dun sa multo. Parang yun ang pagkakanarate dito sa link na binigay ko eh. Hello, Sir Mike Kulangot SD. Sir Neil Lester, hello. Ma'am Imelda Suganov, hello. Sabi ni Rosalinda Takazawa, hello ma'am. Sabi, hello, sayang hindi kita naabutan ng live. Almost 26 minutes. Sayang, gusto ko pa naman mga hello mo ako sa live mo. Always watching sa'yo, lalo na sa umaga habang nagdadrive ako papuntang work. Nakatutog sa'yo. Sana minsan maabutan kita, dito pa lang ako Nagoya. Arigato, thank you. Hindi na ako nagla-live, ma'am eh. Upload na lang. Pero maraming salamat, Ma'am Rosalinda Takazawa. Ingat ka sa pagdadrive mo. Di ba? Nagoya. Diyan ba yung paggawaan ng chocolate? Cordy! Yung mga nakagets doon, Nagoya di ba? Or yung katabi niyang syudad na maraming manloloko, yung Nagoyo. Benta ba? Hindi. Next! Hello, sir. Hello, Sir GC719. Hello. Sir Jojo Garcia from Iloilo. Baka pumunta ako dyan ngayong taon na to. Pupuntahan ko yung kapatid ko dyan eh. Tsaka nanay ko. Kasi from Mindoro, dyan na sila lumipat. Nasa Aklan ang nanay at kuya ko eh. I don't know kung kailan, no? Pag nakaipon ako ng pamasahe siguro. Hello, Ma'am Laila Picaza. Ang tiyanak boss ay form of evil. Kampo ng kadiliman. Ma'am Imelda Basquines, hello. Kamusta na kayo? Anong ulam nyo? Next video tayo. Dito tayo sa yung kagabi, no? Sabi nga ni Ma'am Margin, paano po kaya nila nalaman na ganyan ang imahe ni Jesus? Ako po ay nananalig sa Diyos, pero hirap sa akin maniwala sa mga imahe po na gawa lamang po ng tao. Pasensya na po sa ma-offend po din pero nakadepende na rin po kung anong paniniwala ng tao. Hello po sa Sarbi. Hello, Ma'am Margin. Yan nga rin yung iniisip ko din, yung catch, no? Kasi tayo, mula pagkabata, alam na natin ang Jesus ay wala pala akong dito. Ang mukha ni Jesus ay yung long hair, tapos may bigote at balbas, tama? Bata pa tayo, yun na yung nakikita natin eh. 'Di ba? Siguro kapag may nakita kang umano sa Jesus na agad. Kaya doon pa lang parang parang medyo tagilid na kagad eh. 'Di ba? At nasusulat din sa Bible na ang demonyo ay mapagpanggap. Pwede niyang gayahin yung itsura na yun eh, para yun ang sundin mo eh. Hindi, wala naman akong hindi ko naman minimi na maka-offend din, 'di ba? Pero kung gagamitin mo yung critical thinking mo, unang-una wala namang confirmation na yun talaga yung mukha ni Jesus Christ. Meron na ba? Yung Shroud of Turin, na-carbon date yun, lang eh. Kasi ganun din ang itsura nung nasa Shroud of Turin eh. Na-carbon date yun, 15th century yata. Hindi panahon ni Jesus Christ. Pero ang sabi nila, mali daw yung pagkaka-carbon dating kasi yung kinarbon date daw ay yung part daw na ni-repair nung 15th century or 14th century. Kaya daw lumitaw na dahil nagka-damage daw yon, ni-repair. Anyway, 'di ba? Sabi ni Jard Videos, hindi naman sa pag-question survey pero ang nakikita nila
isa lang sa mga imahe ng mga gumaganap na Kristo sa pelikula. Dahil wala pa naman talagang nakakapagpatunay ng itsura ni Kristo. Importante na naniniwala tayo kay Lord, may himala o wala. Hello, Ma'am Kim Delaney Julian. Hello. Sabi ni Mingming, Teddy Bear plus chocolate, Bear Brand na choco. Uy, bumenta sa akin yung joke na yun. Sabi ni Clary Genus, 518, ang nakikita ko ay isang taong kulot ang buhok. Nakakindat at naka-air kiss. Oo, nung pagtiningnan mo yon yung malaking pader ba yan? May marami pang muka Parang ang nangyayari kasi, ini-ignore nila yon. Mas nakafocus lang sila doon sa Jesus image. Hello, Sir Joseph Aperin. Hello po, Sir. Salamat po. Sabi ni Ma'am Imelda Baskin, sa totoo lang wala nakakaalam ng larawan ni Jesus Christ. Sa mga katulad nga nitong mga paniwalain, madaling malinlang na mga devil. Kailangan lang maniwala na may Diyos. Dahil sa kahit hindi natin siya nakikita, alam natin nandiyan siya. Ito sa bagay, sometimes hindi nyo ba naiisip nyo na pwedeng i-capitalize ng mga demonyo yan? Hindi naman sa Kasi, for me, bakit kailangan magpakita ng Diyos sa pader? Or ni Jesus Christ sa pader? Tapos, nung nagpakita sa pader, may kanya-kanya ng interpretasyon agad. Kasi nagpakita siya dyan kasi gusto niyang paalalahanan yung mga tao na nakakalimot sa Diyos. Di ba? Meron na agad tayong interpretasyon Anyway. Sabi gano'n ni Sir Mario Bonina, nung nagpa-fasting ako noon, kasabay meditation practice ko, 19 hours ang sinusunod ko na time, kain 7 a.m., tapos 12 p.m., tapos next morning na ulit. Tinry ko yan, parang hindi ko talaga kaya, yung fasting na yan. Ano ba ang technique dyan para mahirap pag walang kain talaga, Sabi ni Sir Mario Bonino, mahirap talaga iwasan ng pareidolia kasi part ng psychology natin makakita ng patterns ng muka, survival mechanism kasi natin. Sabi ni Mario Bonina, kung tutusin pwede din naman ituring bilang superstition ang religion Atheist ka ba? Naman ako pero hindi ko talaga gusto yung religious na klase ng theism. Kasi based on faith, masyado kung maririnig mo yung religious debate na puro doctrine na lang pinag-uusapan. Sorry, pero tingin ko napaka-senseless. Sana kung talagang gustong pagtanggol ng mga believer yung paniniwala nila, itaas naman nila up to the level ng philosophy. Doon kasi matututo mag-isip ang mga tao. Ang tanong lang kasi dyan, gusto ba talaga nilang matuto mag-isip ang mga tao o gusto nilang sunod-sunuran lang, segue lang po ako. Hindi, pwede, may katwiran ka naman, Halos karamihan ng mga political vlogger ngayon para din mga pastol na nagpo-promote, sana laliman naman nila yung paliwanag para mapaisip ang mga tao ng may lalim. Hindi basta makapromote o banat lang. Ayoko mag-comment. Salamat, Sir Mario Bonina. Sabi ni Sir Conrado Gutierrez, sana po bigkasin nyo ang Panginoon pag binabanggit niyo ang pangalan ng ating Diyos. Pero pag sikat na artista at athlete, idol tawag nila. Yung words na idol at Panginoon parang iisa lang meaning ng para sa akin. Panginoong Jesus. Sino pa ba ang... Sabi ni Pull the Trigger, Choco na gatas, Sir Bungo, cup unboxing ka na. Ka naman, kapiraso lang. May nag-comment sa akin, baka naman daw yung mga cup ko 1.5 lang. Ano naman ngayon kung 1.5? 1.5. Oy, to be fair, nakakabili ako 700 Yung second hand na hindi ko makita kahit saan. 'Di ba? May nagbebenta naman ng second hand. Wala namang masama doon. Kahit nga 300 pesos lang Hindi ko nakikita yung ano naman ngayon kung 1.5 ang halaga ng cup ko. 'Di ba? Hindi naman cup din pati ang content ko. Nagkataon lang na marami ako nasusuot.
Sabi ni Sir Momong. Si Lola naman ang defensive sa pagkakasabi niya na, di ko naman din drawing yan. Sabi nga ni Sir Julian Lakian, Bongs, baka alikabok lang sa pader. Try niya na punasan, baka madumi. Alam mo, kahit alikabok yan, baka hindi niya punasan yan. Kasi syempre, gusto niya i-preserve. Pero feeling ko, gas-gas yun eh. Or, alin ba tinutukoy mo yung sa kahoy? Yung perfect na itsura na. Kasi meron dong part na parang sa ano yata eh, sa plywood. Parang sinadya yung sa plywood eh. Hello, I am Amor Vlog. Sabi ni Sean Loren, madaming nililigaw na magpapanggap, mga kababayan ko. Maging matalino tayo tungkol sa ating kaligtasan. Kung ano nakasulat sa Bible, please, ayun lang ang sundin natin. Sabi ni Sir. Sabi ni Sir Martsan, good evening, kung saan napunta the image ni Kristo. Hello, Braille Joban Gamyaw. Sabi daw sa Passion, sabi, ang pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Oo, nasa Passion nga yun, ano. Ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Mhm. Hello, shout out Ma'am Monsky, yung Danet, si Ma'am Danet. Si Ma'am Monsky. Hello, shout out. Sir Rapi Medina, hello. Sir Nay Lester, GC719, hello. So magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po. Proceed tayo sa main content.